sala na manata sa Diyos. At sa araw ito, atin pong ipinagdiriwang ang ika-21 taunang pasasalamat sa gawain ng National Deunified Partners Fellowship International ng Dioceses ng Pasig na binubuo ng Taguig, Pateros at Pasig. At sa ating pagdiriwang, tayo po'y pamuhunahan ng ating dalawang lingkod paris na sina Reverend Father J. Madelao at ang ating Spiritual Director na National ng Dioceses ng Pasig, Reverend Father Emmanuel Manny Tipoyo. Ihalala po natin ang ating mga sarili at sumabay sa koro sa pangbungad na awit. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainin. Mga kapatid, iyalay natin ang banal na misa bilang pasasalamat sa ating ika-21 taong anibersaryo ng gawain ni El Shaddai dito sa ating diocese. Upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang, magsisihan natin ang ating mga kasalanan.
Bilang tanda ng ating pagsisisi, mawin tayo na isang awit ng pagsisisi. Patawagin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtampan mo ang pagkahirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, paundangan sa kanyang pag-ibingan at pagdalangin. Matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa walang Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang kanyang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Husaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ay nagahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Huyada ang mga pinuno ng mga Pireo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdote si Huyada. Isinama nila kay Huyada ang kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan. Kung
at ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan sa isang haring ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawat ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan. Binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking nataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanyang. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinaliwa ni Joiada ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribolto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar at si Matan na saserdote ni Baal at si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok ng magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ang may kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok ng magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirinlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating pong minamahal na spiritual director at na-assign sa Charismatic and Renewal Movement, Reverend Father Manny Hipolito, ang pura paroko ng St. Ignatius de Loyola. Sa ngalan po ng ating mahal na obispo, Milo Hubert Claudio Vergara, ang ating pong pura paroko sa Santo Niño at Vicar for Reign, Reverend Father Orlindo Ordoña. Ako po ang kanyang katuwang Father JM. Binabati ko po kayo ng Happy Anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon! Pakitanong ang iyong katabi, pakisabi, kapatid. Buhay ka pa ba? Ang buhay sumigaw ng tatlong amen. Palakpakan ang Panginoon. Mga kapatid, napakapalad po natin. 21 taon na ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International sa ating Diocese ng Pasig. Kaya naman nararapat lamang papurihan ang Panginoon. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Mga kapatid, tatlong salita ang nais mong pagnilayan ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Kayo po'y tapat pa, Taguig, Pateros at Pasig. At dito ko rin po huhugutin ang aking pagninilay, tapat pa. Unang salita, sabihin nyo, tagubilin. Ang hina, tagubilin. Pangalawa, patnubay. At pangatlo, pagmamahal. Unang, tagubilin. In our first reading, the book of Kings, the second book of Kings, itong mga nakarang araw, pinagnilayan natin si Prophet Elijah, the northern part kingdom of Israel, kung saan kinombat niya, pinalo niya ang paganismo, paganism, at ang pag-worship kay Baal. Ngayon naman sa ating pagbasa, pinagnilayan natin kung paano ang isang tao sisirain niya ang lahi ni David. Pero hindi siya nagwagi sapagkat mayroong ginamit ang Diyos. Kaya naman, dahil tinawag ng Diyos ang isang propeta, nakita natin, napakinggan natin, hindi nagtagumpay ang masamang balak. Kaya naman, natalo ang pagsamba kay Baal at binasa ang templo. Amen? Mga kapatid, kapag tayo nakikinig sa Panginoong Diyos, sa Kanyang tagubilin at sa Kanyang utos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Pangalawa, patnubay. Makikita namin, kaya naman
Diyos sapagkat alam nila hindi sa galing sarili nila ang kalakasan. Ito'y nagmumula sa Diyos. At dahil ito'y nagmumula sa Diyos, sila'y nagkaroon ng lakas at tapang labanan ang saserdote ni Baal. Kaya naman hindi lang nagumpay ang masamang hangarin nila, hindi nanaig pa rin ang Diyos. Amen? At ang muli sabihin niyo, pagmamahal. Sa ating gospel for today, magandang tanungin, what are those things or people you treasure the most? Ano ba ang ating yaman sa buhay? Kasabihin natin ang ating families, ang ating mga careers, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamahan. Amen? Pero magandang tingnan mga kapatid sa ating gospel ngayon, sino ba talaga ang ating yaman? Ang Diyos ba? Ang yaman ng mundong ito? Ang ating titulo? Katanyagan? Mga kapatid, ito ang magandang pagnilayan natin. Let us place God as our only treasure. At mangyayari lamang ito kapag tayo ay nagmamahal. Amen? Kaya nga ngayong araw din po ngayon, bukod po sa inyong anibersaryo, we celebrate the memorial of Saint Aloysius of Gonzaga. Siya po ay scholastic Jesuit, batang-bata. Pero makikita natin, dahil nasa-treasure niya ang Panginoong Jesucristo, hindi naging sagabal ang pagiging bata para maglingkod, para maging taluyan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? During this time, may play, may salot. At hindi siya natakot na tulungan yung mga tao na nangangailangan. At bakit na ito nagawa? Kahit kumantong siya rin nagkasakit sapagkat may pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, ngayon, hindi kayo nagiging 21 years kapag walang pagmamahal. Amen? Sapagkat sa taong nagmamahal, hindi natatakot. Sa taong nagmamahal, nagbibigay. Amen? At sa taong nagmamahal, patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya naman mga kapatid, sa inyong pong 21st anniversary sa ating diocese, napakapalad po ninyo. Katulad ninyo, ang bawat sa atin, tinatawagan, ipahayag ang tagubilin ng Panginoon. Ipahayag na siya lamang ang patnubay. At ipadama natin sa mundo, buhay ng Diyos dahil sa ating pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon.